At natupad nga ang plano namin ni Aya. Kaagad kaming nag-book ng ticket sa eroplano papuntang Iloilo. Sa pagtahak namin ni Aya sa daan patungo sa Sitio Karimlan, ang lugar kung saan siya ipinanganak, halos lumuwa ang mga mata ko sa ganda ng mga tanawin. Dahil nasanay ako sa buhay sa lungsod, madalang ako makakita ng mga tanawin kagaya ng nakikita ko ngayon sa Iloilo. Unang beses kong makarating sa lugar na ito at sa gawing Visayas, at pakiramdam ko kahit ilang ulit akong bumalik dito, ay hindi ako magsasawa sa ganda ng mga lugar na nakikita ko. Ang saya ko'y halos walang paglagyan, ngunit hindi si Aya. Tahimik siya sa kabuuan ng biyahe na wari ba'y napakalalim ng kanyang iniisip. Nararamdaman kong meron siyang hindi magandang pakiramdam. Hindi siya mapakali at may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hala, bakit ka ganyan? Ano pang iniisip mo? Tanong ko kay Aya na agad naman niyang sinagot. Natatakot kasi ako. Alam kong hihiwalayan mo na ako pagkatapos nito, sambit niya. Napangiti ako at hinawakan ng kanyang kamay. Huwag ka mag-alala, Aya. Hindi mangyayari yun. Mahal kita at handa akong patunayan yun sa'yo. Sa paglipas ng mga oras, nakarating kami sa isang lugar na itago na lamang natin sa pangalang Sitio Karimlan. Isa itong liblib na baryo na malayo sa kabayanan. Bagamat may kuryente na at mga poste ng ilaw sa daan, hindi pa rin maikakaila na iwan ito sa mga bagay na normal na nagpapaikot ng buhay ko sa lungsod. Madalang ang mga sasakyan at hindi pa sementado ang mga daan. Mangilan-ngilan rin ang bilang ng mga kabahayan at tanging ihip ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig sa kabuuan. Subalit ang higit na nakapagtataka ay ang mga ekspresyon ng mga taong nakakasalubong namin. Sa wari ko, sabik silang makakita ng tagalabas. Panay ang kaway nila sa akin. At panay ang mga offer na magkape muna kami sa bahay nila. Para sa akin, normal lang naman yun. Ang mga imbitasyon na yun ay natural lamang, lalo na at ang sabi nila, sadyang malalambing daw ang mga tao sa Iloilo. Subalit imbis na magpasalamat, inalmahan ito ni Aya, bagay na tuluyan ang nakapagpakaba sa akin. Ang binatang ito ay nobyo ko. Ang sino mang tumarantado sa kanya ay mananagot sa aking ama. Sigaw ni Aya at agad nag-atrasa ng mga tao. Ramdam ko ang galit na bumabalot sa kanyang mga salita, pero hindi ko naman alam kung bakit. Kung tutuusin, wala namang ka-offend-offend dun sa mga sinasabi ng mga taga sa kanila. Pero galit na galit si Aya at hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip niya. Unti-unti na akong nakaramdam ng takot. Tila ba may mas malalim na misteryo na bumabalot sa lugar na ito. Nanatili akong tahimik. Si Aya naman ay hinawakan ng aking kamay habang patuloy na naglalakad patungo sa bahay nila. Hindi kita pababayaan, Dave. Basta sumunod ka lang sa akin, Anya. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad hanggang sa marating namin ang pinakamalaking bahay sa lugar na iyon. Huminga muna ng malalim si Aya at nagsabing, "Nandito na tayo." Sinuklian ko naman siya ng isang matamis na ngiti. Maya-maya pa, nakarinig ako ng sigaw mula sa loob ng bahay papunta sa amin. Umakbang si Aya at sinabihan ako magtago sa likod niya na siyang ginawa ko naman. Mula sa bahay lumabas ang isang lalaki. Kamukha ito ni Aya at sa tansya ko ay kapatid niya. Sa likod niya ay isang matandang babae na pumipigil sa kanya. Marahil, iyon naman ang kanilang ina. Ilaya!
Ang kapal ng mukha mong magdala ng tagalabas dito! Bobo ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Sigaw nito. Akmang sasaktan niya si Aya, subalit hindi natinag ang aking nobya. Buo ang kanyang loob na harapin ang kanyang kapatid. Ako naman ay handa rin naman siyang protektahan kung sakali. Nandito kami hindi dahil sa iyo, Kuya Carmel. Nandito kami upang makausap si Ama. Sambit ni Aya. Ngumisi ang kanyang kapatid at nagwika. Sige, Iraya! Hintayin natin si Ama! Tingnan ko lang, siguradong tanggal ang yabang mo pag nagkataon. Iraya? Ikaw ba yan, anak? Nagulat kami nang marinig ang isang tinig mula sa likuran. Nakita ko ang isang may katandaang lalaki na kamukha rin ng aking nobya. Pagkamat marami siyang puting buhok sa ulo, nananatili pa rin siyang makisig sa paningin ko. Napadako ang tingin niya sa akin. Totoo nga ang balita. Nagbitbit ka nga ng tagalabas. Tuluyan ang napaiyak si Aya. Tangka siyang lalapit sa Ama, subalit umatras ito. Ama, hindi mo naiintindihan. Mahal ko po si Dave. Mahal niya ako. Nandito kami dahil gusto ka namin kausapin, kayo ni Ina. Para saan, Iraya? Anong mahalagang bagay ang sasabihin mo sa amin para magdala ka ng tagalabas sa lugar natin na alam mong mahigpit nating ipinagbabawal? Napakagat ng labi si Aya. Sa pagkakataong iyon, alam kong iyon na ang tamang oras upang ako ay magsalita. Magandang gabi po. Ako po si Dave, nobyo po ni Aya. Nakita ko ang galit na ekspresyon ng mukha ng kuya ni Aya habang may bahid ng lungkot namang namutawi sa mata ng kanyang ina. Hinawakan ko ang kamay ni Aya at nagpatuloy. Ako po ang nagpumilit kay Aya na magpunta dito dahil gusto ko po kayong makita at makilala. Nais ko po sanang hingin ng kamay niya. Kung papayag po kayo, nais kong pakasalan ang anak ninyo. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng kanyang ama sa paligid. Iniisip ko, ano kayang nakakatawa sa sinabi ko? Hula ko ay hindi mo pa rin sinasabi sa kanya kung ano tayo, Aya? Tama ba? Napatingin ako kay Aya na patuloy pa rin sa pagluha. Bumalik ang tingin ko sa kanyang ama. Kung gayon, ako na ang magsasabi sa kanya. Unti-unti nagbago ang anyo ng kanyang ama. Napuno ng buhok ang kanyang katawan at may tumubong mga pangil sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at naging kulay pula. Napaatras ako. Malungkot akong hinarap ni Aya. Ito ang lihim ng pamilya ko, Dave. May lahi kaming aswang. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Nais ko sanang tumakbo at iligtas ang sarili ko sa nakaambang kapahamakan. Subalit hindi ko iyon ginawa. Nanaig ang matindi kong pagmamahal kay Aya. Kaya naman kahit grabe ang naging takot ko, lakas loob akong nagwika. Wala pong makakapigil sa pagmamahal ko sa inyong anak. Desidido po akong pakasalan si Aya. Wala po akong pakialam kung aswang pa kayo. Sampung taon na simula nung tumuntong ako sa sityong iyon. Subalit sariwa pa rin sa akin ang lahat. Akala ko noon ay katapusan ko na. Subalit sabi nga sa isang kanta, love will keep us alive. Iyon ang nangyari sa akin, sa amin ni Aya. Napag-alaman ko na bagamat may lahing aswang sina Aya, ipinagbawal ng kanyang ama na siyang pinuno ng lugar na iyon ang pagkain ng karne ng tao.
Hindi niya pinapayagan ang mga tagalaba sa lugar na iyon dahil may ilan silang kalahi na hindi pa ganun kalakas ang pamigil. Nabubuhay sila sa dugo at karne ng hayop. Si Aya naman ay kahit kailan hindi nakatikim ng karne ng tao. Bata pa lang ay isinumpa na niya ang pagiging isang aswang, dahilan upang manirahan siya sa lungsod noong nagkaedad na siya. Noong gabing yun, pumayag ang kanyang ama na magpakasal kami ni Aya. Isang seremonyas ng pagtatali ang iginawad nila sa amin. Ito ang nagsisilbing kasal sa kanilang uri. Subalit ibinigay ko rin kay Aya ang pangarap niyang fairy tale wedding pagkalipas ng 1 taon. Iyon nga lang, tanging nanay lamang niyang nakarating na siyang naintindihan ko naman kung bakit. Sa ngayon, nasa Canada na kami at parehong nagtatrabaho bilang mga dairy farm workers. Saktong-sakto ito sa diet ng aking asawa na paminsan-minsan ay nangangailangan din ng kumain ng hilaw na karne. Sa ngayon, masaya kaming namumuhay kasama ang 2 taon gulang naming anak. Kinakabahan lang si Aya dahil baka daw maman ng aming anak ang kanyang pagiging aswang. Subalit wala na akong pakialam doon. Aswang man o hindi, mahal ko ang anak ko at gayon din ang aking asawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at